Hey, what's up you guys? This is Jem and welcome back dito sa next video natin. And sa vlog na to tuturo ko sa inyo yung mga common na dadalhin. May nagtatanong kasi dito sa Facebook. Actually, isa siyang successful student sa resume na ginawa ko, and ngayon na-hire siya papuntang Canada. Okay? And sabi niya, "Sir, maayong adlaw. Unsa kaayo mga gamit ang pwedeng dadon, sir?" Kanang habol, sir, pwede ba dadon? So, Bisaya siya, no? So, nagtanong siya if ano daw yung mga gamit, na pwedeng dadalhin pagpunta dito sa Canada. Lalo na kung first time mo magpunta ng Canada, and then di mo alam kung ano yung ilalagay mo sa luggage, kasi ang luggage papuntang Canada is 23 kilos lang, and napaka-limited, limited lang siya para maano mo, mailagay mo lahat sa maliit na baggage. Okay, so balang araw makapunta ka dito and nag-iisip ka kung ano yung pwede mong dalhin, then continue watching this video. Okay, so sa sa video na to, ituturo ko sa inyo and ipakita ko sa inyo yung mga common na mga kailangan niyo or kailangan yung dalhin sa papunta dito sa Canada. Okay? And maraming mga bagay na dadalhin, but ang pinaka-importante or based sa experience ko na lalo na pag nakapunta kayo sa isang province na malayo sa kabihasnan or malayo kayo sa bilihan. Okay, kasi maraming company kasi dito sa Canada, lalo na sa Atlantic region, is mga tahimik and malayo sa kabihasnan, malayo kayo sa bilihan. So ano yung mga common na bagay na dapat ninyong dadalhin, and ito based to sa mga experience namin, and sana maisip mo na ito pala yung dapat dalhin, kasi ito yung mga bagay na napaisip din kami na sana dinala namin, Okay? So, number one, tayong mga Pilipino is mahilig sa mga like magkanta-kanta, video okay. So, kung makabili kayo ng speaker na may microphone, yung isang set, kahit yung maliit lang, number one, yun yung dalhin ninyo, kasi yun yung pinagkakaabalahan, lalo na sa mga probinsya na katulad sa amin na medyo liblib, hindi siya sobrang city, and gusto mong mag-i-enjoy or maiwasan yung mababagot or mabuboard ka. Number one is yung meron na ngayon yung mga binta-binta sa mga tiyanggi, merong gano'n na may na siya, may microphone and naka-bluetooth na siya. Pakunik mo lang sa bluetooth mo, pwede ka nang mag-karaoke. Okay, that's the number one kasi yun yung isang binibili namin dito pag lalo na yung mga bagong dating nabuboard sila, hindi sila sanay sa medyo tahimik na lugar. That's the number one. Okay? Ako, meron akong speaker dito, which is ito yun, binili ko lang siya, dito ko na binili. Okay, kasi mahilig ka magpa-music. So, ito yung kailangan. So, karaoke or microphone, dala ka nito kasi mabuboard ka, kasi sila Michael at Ryan doon sa Calgary, ganun din, bago sang dating na bulos na tahimik daw, napakatahimik ng place. Sabi ko, nagdala sana kayo ng ganito. Okay, so yan yung number one ninyong dadalhin. Okay, and ang next, ito yung pinaka number one na hinahanap ko nung na-realize ko to, magsimula na ako sa work, and then nagbihis na ako. Alam mo kung ano kulang mo? Ito. Kailangan mo to pala. Okay, dala kayo ng maliit lang na salamin. Ito. Okay? So, nung first day ko dito sa work, nagbihis na ako, tapos na ako maligo, and then na-realize ko na wala pala akong dalang salamin. Nagkakaroon ako ng salamin after 1 week na, So, na-realize ko napaka-importante ng salamin, lalo pag napunta ka sa liblib na place. And ginawa ko na lang that time, yung cellphone ko na lang,
Ginanyan ko na lang sa mukha ko. Ito po yung ayos ng mukha ko, wala ba akong dumi sa mukha. So, sa mga babae, kailangan nyo ito, no? Kasi mahilig kayo mag-ayos-ayos sa, sa mukha ninyo. Kahit lalaki, minsan kailangan mo tingnan yung sarili mo. Wala ka bang sa mukha, dumi, di ba? So, yan yun. And, next na kailangan mo, lalo na pagpunta natin is work lang, no? Work ka dito. Ito. So, bumili na akong bago kasi nabasag yung baunan ko. Very important to. Kasi mostly dito, no? May mga company na malayo sa, canteen or walang canteen. Kailangan mo magbaon. Dala kang baonan kahit hindi lang siya ganun kalakihan. And magagamit mo din to kasi pagpunta mo dito may mga anik-anik or abubot ka na kailangan, dito ko ilagay para makasave ka ng place or storage sa luggage mo. Okay? So yun, very important yan. And then, ito pa, suklay, no? Very important. And then, next, na-realize ko din nung namimili na kami ng grocery, tapos mag-share kami ng fridge or refrigerator, no? Share dito. And then, maghalo-halo yung mga pamimili ninyo. Ang na-realize ko na wala kami is itong marker or pencil pin sa atin, no? Marker. So, naghalo-halo yung mga tinapay namin. Kanino kaya to? Okay, very important to magdala kayo, no? As many as you can kasi nauubos to, no? Okay? And then, since papasok ka dito na temporary pa rin workers or direct hire ka, so yung mga files mo, very important yan. Pag nag-renew or mag-change employer ka, kailangan mo ng USB. Okay? Magdala ka ng USB kahit 64 gig or wag lang yung sobrang baba. No? 64 gig, okay na siya. Okay? Dala ka ng ganito. No? Maraming mabibili sa kasi magsisave ka ng mga files mo. Kailangan or may kailangan kang i-download na i-save. Kailangan mo. Okay? Next na pinakakailangan mo sa Canada, na-realize ko din to nung habang kumakain ako, kausap ko yung mga ate ko, no? Pamilya ko. Na-realize ko na napaka-importante pala nito. Ngayon, nung nakita nila ako dito na meron akong ganito, na-realize din nila na kailangan nila ng ganito. So, yung mga kasama namin na may mga kaibigan pa sa Taiwan na papunta dito, nag-message agad sila na, uy, pabili ng ganito yung stand ng phone. Kasi, napaka-importante nito. Okay? Napaka-importante. Now, next mong kailangan is ito. Ayan, no? Tumutubo kasi yung minsan, hindi talaga minsan, tumutubo talaga yung kuko natin. Kailangan mo ng nail cutter, yung panlinis ng kuko, no? Yung nail file. So, ako nakabili ako ng ganitong set, no? So, nagagamit siya minsan, day off mo, wala kang gawin, tapos gusto mong maglinis ng kamay, kailangan mo. Okay? And ako, meron akong isang malaking nail cutter ito. Yan. Okay. So, sa mga lalaki, mayroong ganito. Sa akin, hindi na ako nagbe-blade yung pang ng mukha ko. So, ginaganyan ko lang to. Mabilis siya. Okay? Mabilis siya para sa akin. And, since tayong mga Pinoy mahilig magluto, ito yung isa kong na-realize. Buti na lang, dinala ko to galing Taiwan. No, alaala ko pa to sa Taiwan. So, kasi nagda-diet ako before. Yung filler, no? Vegetable filler, napaka-importante nito. Okay? Huwag nyo tong kalimutan kasi minsan kayo ng carrots or patatas or pipino, ano pa yung binabalatan ninyo, napaka-importante nito. Okay, tala kayo nito, no? And isa pa, na-realize ko, is ito pala. Yung panahi ninyo, no? Yan, meron kayong ayan, yung needle, yung thread, at saka yung needle, kailangan nyo ito, no? So, meron ako ditong isang set. Napaka-importante nito kasi minsan may damit kang nabubutas, no? Kailangan mo ito. Okay? So, dala kayo ng ganito.
Ano pa ba? Next mo na kailangan pala is ito. Kita ko sa inyo. Pag natulog kayo, meron kayong yung parang ilaw na maliit, no? So, ito, sa akin, saksak lang siya, and then may switch siya, iilaw siya, no? Iilaw siya. Or, yung dimmer, light dimmer sa panggabi, yung kulay pula. Actually, meron akong nabili din galing sa Taiwan. No? Malaki konti dito, dimmer siya, no? So, very important, very important. Okay? And, isa pa, na kailangan ninyo pagpunta dito, lalo pag probinsya kayo na assign or medyo liblib ang place, itong headphone ito. Kasi, bakit sinali ko to? It's napakamahal yan dito. No? Napakamahal dito sa Canada. So, magdala kayo. Ako meron akong mga extra yan. Okay. Nagbili na ako. Okay. And, isa pa is yung katulad sa iba, no? Iba-iba na kasi yung version ng cellphone. Ito, meron akong ito, USB siya. USB, pag isaksak mo, ito pala. Pag isaksak mo siya, ayan, USB, pero ang output niya is Type-C, no? May mga gadget na kasi na Type-C na siya. Makita ba? Ayan, Type-C, no? Ayan. And then, itong cord is Type-C din. Ang dulo is Type-C din. Ayan, Type-C. Alright. So, ito kailangan nyo to. At pwede nyo isaksak sa laptop and then Type-C ang dulo. Okay? Yan yun. And then, ito pa. Isang kailangan ninyo. Okay? Lalo na sa mga nagdadala ng sardinas. Kakabili ko lang to kahapon. No, nasira kasi yung namin. Can opener. Okay? Yung can opener, very important yan. Okay? Kasi, gusto mo kumain ng tuna, naumay ka sa karne, gusto mong magtuna, di ba? So, ito, kailangan ito. Right? So far, pinag-isipan ko kasi, no, kung ano ba yung mga kailangan, pinakakumo na kailangan. So, pinakakailangan ninyo is yung personal hygiene nyo. Especially yung toothpaste, magdala kayo ng toothpaste na good for 6 months or 3 months lang. Kasi makapag-grocery na kayo after couple of months, no? And yung shampoo ninyo, and also yung deodorant ninyo, and sa mga na-assign sa yung mga malalamig, tas may edad na 30 o 40 na, yung Omega at Efficacent, kailangan ninyo yan, no? Lalo na pag first time yung pumunta, ayan. Buti na lang, no? Hindi pa masyado nagagamit. Pero, ubos na yung iba dito, no? So, pangnibagong to. Kasi minsan, hindi maiwasan mabigla ka sa trabaho, no? Kasi, ang trabaho ko before sa tayo, hindi ka naman kabigat. Pero, nung nag-fish plant ako, nanibago ako sa lamig. So, yung minsan yung ugat mo, parang lalamigin din. So, kailangan mo ng ganun. Okay? Yung pang lang siya. Pang relief ng pain. Okay? And then, isa pa is yung gamot sa ubo, no? Ubo at sipon kasi lalo na pag Canada, medyo malamig na lang, manibago yung katawan ninyo. And also, yung pinaka na suggest ko sa iyo, since work ang natin ito, no? Very important na vitamins yung B-complex. Okay? So, dito na ako bumili, no, sa Amazon, B-complex. Yan. Oops. Kita ba? Yan. Yan. B-complex. Dadalhin nyo or B12. Yan. B12. Yan. 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 So, nung nag-take ako dito, kasi nabigla katawan ko nung sobrang palakasan ng trabaho, sa fish plant, no, isla, malamig, ganyan. Bibigat ng salmon, diba? So, bago yung lakas mo. So, yan yung isang kailangan, no? Vitamin B-complex or B12, no? Pwedeng B-complex na lang kasi nandun lahat. Kung hindi ka makahanap ng B-complex is B12. Okay? B12 na lang ang bibilihin mo. Okay? So far, no? Yan yung mga common na mga ninyo dadalhin. And
Ako, meron akong dalang yung mug or tawag nito, tumbler pa. Ayan, ito. Dalang-dala ko talaga to, no? Very helpful to, no? Kasi ito parang, ano siya, parang may thermos sa ilalim, no? Sa Taiwan ko to nabili and medyo mahal, no? 200 to sa Taiwan. Pero, pag ilagyan mo to siya ng mainit na tubig, nakatakip siya, matagal mawala yung init. Ito. Kung gusto mo naman malamig, matagal mawala yung lamig niya sa loob. Okay? Parang may vacuum flask siya na ano, hindi ko alam kung anong exact tawag nito pero parang tumbler lang siya, no? Pero ayun. Pero ano siya, stainless, no? Stainless siya. Okay? So, yun yung mga kumuna na ano ko lang, no? Na-share ko lang sa inyo kasi minsan kasi tayo mga first time pumunta dito, hindi natin alam kung anong gagawin, di ba? Anong gagawin, anong dadalhin, ano yung pinaka-importante. So far, no, based sa mga experience ko na sa pagiging OFW, no, lalo na sa Canada, is ito talaga yung pinaka-common, no, na pagdating sa panahon na kailangan ko nang gumamit ng ganito, tapos wala ka pala. Okay? And additionally, magdala lang kayo ng 10 hanger, yung hanger ng damit ninyo, no? Magdala kayo ng hanger kasi meron kayong ihahang na mga mostly jacket, no? Yung panglamig. Kailangan nyo yun. Okay? Hindi nyo pwedeng sabit-sabit lang sa kung saan-saan. Okay? So, dala lang kayong kahit 10. Sa akin, 10 lang. And then, after ilang buwan, pwede na kayong mag-grocery or mag-shopping, makabili na kayo dito. Okay? So, ano pa ba? So far, yun lang talaga, no? Mga deodorant, toothpaste ninyo, toothbrush ninyo. Ang toothbrush, damihan nyo na lang kasi every 3 months ako nagpapalit ng 2 months ako nagpapalit ng toothbrush. So, ganun din gawin ninyo. Okay? So, ako medyo marami akong mga gadget-gadget kasi nagbablog ako. Pero yung iba dito ko na yan nabili. Okay? So, kung meron kayong mga laptop, magbili na kayo ng mouse. Kasi mahal yung mouse dito at saka hindi ganun ka dali maghanap, no? So far, yun lang, no? And wala na akong nakalimutan siguro, I think. Ano pa ba? Wala na, no? Notes pala ito. Madala kayo ng isang notebook lang kasi minsan magagamit nyo to. So, meron akong notebook pala. Bihira yan. Bihira makahanap ka ng ganito dito kasi lalo na pag lead dala lang kayo. Ganito. Okay? So, hopefully, no? I-review ko lang yung mga dadalhin ninyo, no? No, mga importante. Ito, salamin, no? Itong salamin. So, huwag nyo itong kalimutan. Number 1, salamin. Ayan. And then, yung karaoke machine na maliit ninyo or speaker ninyo na i-connect sa cellphone na ka-Bluetooth. Kailangan nyo yan. And then, itong pillar, yung vitamins ninyo, no? B-complex or B12. Itong pillar, okay? Tapos, yung panglinis ng kuko ninyo. Okay, huwag niyong kalimutan yan. Itong pin marker, pangsulat sa pang tag sa mga grocery ninyo, yung supply ninyo, yung USB ninyo, okay? Huwag niyong kalimutan yan. And then, yung bauna ninyo kahit isa lang. Yung nail cutter ninyo. Ito, gamit na gamit na, no? Stand ng cellphone. Okay, and then yung panahi ninyo. Okay? Malalaki, itong pang ninyo. Kung naggamit ninyo iba, so ito sa akin kasi, di battery siya kasi hindi siya masakit. Okay? And toothbrush and ano pa? Tumbler ninyo. Okay? So far yan lang. And ang wag na wag niyong dadalhin is yung kumot kasi ang kapal nun. Wag na kayong magdala ng unan kasi mostly sa mga dito, mga employer nag-provide niya, no? Sa mga uupahan na bahay, meron na yan. Kumo na yan. Okay? And since winter dito, magdala lang kayo isa o dalawang jacket na panlamig. Huwag kayong magdala ng sobrang dami. It's because hindi effective yung mga jacket sa ibang bansa, no?
Kasi iba ang design dito ng lamig ng Canada. May nabili ako dati sa Taiwan na hindi uubra dito sa lamig. So, maganda dito na kayo bibili ng panlamig. Magdala ka lang ng isa or dalawa. Okay, maximum na yan. Kasi bulky kasi pag dami kang jacket na dadalhin. Okay, so na-realize ko lang, dami kong nabili pero hindi din gagamit pala. Kasi iba yung kapal at saka yung material na gamit nila sa jacket dito. Okay? So, never kayong magdala ng napakadaming panlamig na jacket. Ang pinakamaraming dadalhin ninyo is yung long sleeve or yung panloob ninyo. And leggings. Okay? Sa mga babae or lalaki, dala kayo ng leggings kasi malamig talaga ang Canada. Okay, so sa mga damit yan yung common yung dadalhin, and then pag na-assign kayong bandang Atlantic like sa amin, huwag kayong magdala ng maraming shorts. Okay, ang dami yung dadalhin is pajama o yung mga pantulogin nyo kasi malamig. Pero yung short nalala kayong 3 or 4. Okay, and then yung mga t-shirt ninyo pambahay, yun lang dalhin ninyo kasi pag lumabas kayo hindi masyadong nagagamit, it's because malamig. Unless kung summer siya. Okay? Yun lang, and ano pa ba? Ang dadalhin nyo na sapatos pala is magdala kayo ng isang lukat or yung pang summer, isang pang summer, and isang pang winter. Okay? Pero kung nasa ibang bansa kayo galing, hindi kayo makabili ng boots na Sorel or Columbia, dito na kayo bibili kasi yan yung mga design for winter boots. So ibang bansa kayo bibili, masyadong hindi o paano, meron akong boots before but nilalamig yung paa ko. Magagamit lang siya during summer. Okay? So dito na kayo bibili ng boots, no? So, Columbia na brand or Sorel, yan yung mga matitibay pagdating sa malamig, no? So yung mga Timberland, di yan masyadong uubra dito, no? As long as dito nyo binili or dito nyo binili na Timberland, okay lang. Pero yung ibang boots, hindi siya nakadesign sa lamig. Okay, sa mga babae, ganun din. You can search online, no? Sorel or Columbia na brand, medyo may presyo siya pero sulit yan, no? Never kang lamigin or yung paa mo, never lamigin. So, meron akong Columbia na shoes, never ako nilamigin. Meron din akong jacket na Columbia. Medyo may presyo talaga pero sulit, no? Hindi ka lamigin. Okay? So, sa jacket, yun lang, no? Isang makapal or pinaka-maximum na yung dalawa kung gusto mo. And then magdala ka din ng jacket pang spring na yung parang common na jacket sa atin. Hindi siya makapal. Hindi siya nakadesign panlamig kundi pang spring siya. Okay? So, yun lang. And sa short, no? Okay, magdala ng marami kasi hindi nyo nagagamit. Mabahay lang mostly. Ito nagagamit. Pag lumabas ka sa Canada, ano siya, malamig. Okay? And pagdating naman sa medyas ninyo is yung dalhin nyo, makakapal na talaga. Magdala lang kayo ng iilan na medyas for summer. For mostly, ang design sa medyas is yung mahahaba, no? Mahahaba and makakapal. At nakabili ako dito ng mga medyas sa Canada. Hindi ganun ka tibay, no? Pagdating sa atin. Magaganda, like yung nabili ko sa Taiwan, matitibay, ano? Yung, alam mo yung sa may garter, no? Sa bandang itaas, yun yung hanapin nyo yung solid ang garter. Matagal siya masira. Okay? Okay, and I hope this video helps you sa mga, kasi marami na tayong mga kababayan na nakapunta dito, paparating na yung iba. So, yan yung dapat yung dadalhin. No? Sinishare ko to sa inyo, it's because na-realize ko din yung ibang bagay, no? Noong una kong dating dito, kailangan ko pala to. Yung pinaka number 1 ng kailangan, lalo pag malayo na provinces, yung karaoke talaga. Ito talaga, grabe to. Karaoke, yung pang pillar, yung salamin, yung stand ng phone, at saka yung baunan. Yan yung naano ko na sana dinala ko. Nasabi ko sa sarili, sana dinala ko pala to. Okay, so I hope this video helps you. Thanks for watching and see you next time. Bye.